Hello, hello, hello. Doc Bryce here in Amsterdam, Netherlands. Okay? So, managing diabetes. Sa mga may problems sa mataas na sugar ninyo, yung pre-diabetic, diabetic, or may mga family history of diabetes, please pakishare niyo sa lahat. Sigurado ako, majority of all those who are watching now ay matataas ang mga sugar. Okay? Kadalasan yung iba, mahilig sa sugary food, sugary drink. I know. Ang sarap ba naman? But think twice, thrice, 4 times. Okay? With your health, kung okay ba ang health ninyo. Bakit? Sugar is 8 times potent than yung addiction niya. More potent ang addiction, 8 times more sa cocaine. Oh, imagine that. Kaya napakahirap i-manage ang diabetes because we all know if we are addicted to sugar, napakahirap umiwas. Okay? Ito, from 2017 to 2020, ilan na ba may mga diabetic? In adults, ang diabetic ay 9.7 million around the world. Okay? Ito yung mga may diabetes. Yung mga undiagnosed yan, 9.7 million undiagnosed. Those who are diagnosed, adult of having uncontrolled sugar or diabetes, 29.3 million. Ang laki talaga, milyones. Then, yung mga pre-diabetic, kadalasan, pansinin nyo, pagka pre-diabetic na kayo, ano yun? Nag-a-add na sila ng mga oral medication to lower your sugar. That's 115.9 million. Mas marami ang pre-diabetic. Ibig sabihin, malapit na kayo sa diabetic. Yan yung mga uncontrolled sugar, So, FBS, paano mo malalaman kung diabetic ka na? FBS of 125 milligrams per deciliter and above, plus your HbA1c of 6.5% and above. Diabetic na po yan. Okay? Pero dun sa mga nagra-random blood sugar dito sa daliri, pagka napansin niyo 200 milligram per deciliter ang nakita ninyong result, ipa-FBS HbA1c niyo na. Sure na yan na pwedeng diabetic. Okay? So, kailangan ninyong i-screen. Screening po yung random blood sugar yung tinutusok sa daliri. Kaya if there's any gatherings na nangyayari sa inyo, mga sa bahay, usually sa bahay kasi andyan yung gadget natin. If there's a gatherings in your home, at your home, please, mag-screen kayo ng inyong sugar. More than likely, isa or dalawa out of all those guests, yung mga bisita ninyo, baka may mataas na sugar. Okay? Needs nating ma-address yan agad. Why? Kasi yung complication ng diabetes ang iiwasan natin dito. O dun sa mga nakikinig po dito, please share po ito para malaman nila ano ba yung mga complication ng mataas ang sugar. Okay? Please share this. Ano ba? Number 1, blindness. Umpisa niyan, nanlalabo ang inyong mga mata until such time, na pwede na kayong mabulag. Yung iba naman, diabetic neuropathy. Ito yung mga tinutusok-tusok ang inyong mga paa, mga inyong kamay. Yung iba, hindi nararamdaman yung paa nila. Napakasakit naman yung iba na nakakaramdam niyan. Diabetic neuropathy. Yung nerve ang dinadamage niya. Kaya unti-unti may mga damage yan. Yung nerve sa mata, nerve sa paa, sa mga natin, sa buong katawan natin yan. Another complication, kidney disease. Yan yung mga nagda-dialysis na. So pagka na-damage ang kidney natin, pwede kayong ma-dialysis if not addressed
Yan yung mga signal na kailangan nating i-address ang health natin. Okay? Another complication. Sabi, ang daming complication ng diabetes Yung iba, amputation, napuputulan ng mga paa. Ito meron akong isang patient, nagpa-coach sa amin, diabetic siya, ang mother niya diabetic din. Imagine mo, mag-ina silang diabetic. Yung nanay niya nakaapak ng sharp object. One day lang. After that, nangitim, kinabukasan nangitim. And nung pinakonsult nila sa kanilang doktor, need debride, need na linisin. So, OR setting. Alam mo, sabi sa kanya, i-amputate yung foot. So, amputation. Pero paglapas ng OR, nung nilabas sa OR, ano nangyari? Leg ang wala, hindi foot. So, imagine mo yon. Nasa OR setting, nung inaayos, nung nililinis siguro, nakita nila na yung damage pala is umabot hanggang legs. Dati, sa umpisa ang sabi is sa foot, ngayon nasa leg na tayo. So, hindi natin alam yung extent ng damage ng ginagawa ng diabetes. Kaya, yun, na-amputate siya sa leg. Grabe yung mga complication, di ba? Eto pa, idadagdag natin. Heart attack. Pwede po kayong atakin sa puso. Yung iba naman, i-stroke. Tulad ng mga ibang patient ko, ang tanong sa akin, Doc, I've been monitoring my blood pressure, napaka-normal. Although, tinanong ko, gano'n na kayo katagal diabetic? Sabi niya, 3 decades. So, 3 decades of being diabetic, sabi ko, kahit normal po ang BP niyo. Kung napakatagal, 30 years na kayong diabetic, nag-i-insulin, ibig sabihin may mga damage na nangyayari na rin sa katawan niyo for 30 years. Kaya, anong complication ng diabetes? Uncontrolled sugar, stroke. So, na-stroke siya, and now, naglo-low carb. Ngayon, ang ganda na ng kanyang sugar. Natanggal lang na natin ng insulin. Yung oral meds, natanggal na rin. Okay? So, gumaganda ang sugar level once you do something na preventing eating high carbs, refined sugar, processed food. Yan yung number 1 na pwede. Yung talaga magpapataas ng sugar nyo. Magtataka talaga kayo. Kaya nga, ngayon, we need to break the barriers. We need to bridge the gap. Ano ba yung gap? Ano ba yung mga kulang? No? Kadalasan, once you go to your trusted doctor, ang nangyayari dyan, you have high sugar, will give you medication. Oral meds. Yung iba, mga pre-diabetic, 1 medication, magbibigay yan. Then, after 3 months, for follow-up. Pansinin nyo, after 3 months, bakit yung isang gamot naging 3, yung iba naging 5. Nagdadagdag ng medication. Why? Because even though na may medication kayo, you did not change what you eat. Andun pa rin, kain pa rin tayo ng mga sugar foods, sugar drinks. Kaya ang nangyari, hindi na-address ang mataas na sugar. Ano nangyari? Ayun. Ang nangyari, lalong tumaas or hindi nag-normal. So, dadagdagan talaga ng medication ninyo. Huwag nyo nang hintayin na mag-insulin kayo. Please naman. Alam nyo na yan. Ang alam nyo lang is mataas ang sugar. Ang alam nyo lang, may gamot ang mataas na sugar. So, thinking ninyo, pagka kumain kayo ng ganito, yung mga matatamis, mga high carbs, no? Excessive carbohydrates na yan, pabababain naman niya siya ng mga gamot. Wrong. Napaka-big wrong yan. Tingnan ninyo, bakit hindi nag-i-improve ang sugar ninyo. Yan ang alam lang kasi natin. Pero kung alam ninyo ang complication, which is, I already told you, kaya kung palaging inuulit-ulit yan, mga complication ng diabetes, complication na hindi nyo nakokontrol ang sugar ninyo, yan na yun ang mga mangyayari sa inyo.
Pagka alam nyo, imagine mo, iisipin mo na lang, naku po, ayoko maputulan ng paa, ayoko ma-stroke, ayoko atakin sa puso, ayoko naman yung dialysis. Imagine mo, 3 times a week dialysis. Pagka ganyan ang alam ninyo, I'm sure magbabago kayo ng lifestyle. So, how to manage this diabetes? Now you know the problem, uncontrolled sugar. Now you know the complication of not treating that diabetes, of not controlling your sugar. Alam nyo na yung complication. Now, let us know how to manage your diabetes, how to reverse it. Eto na. Number 1, alam nyo ba number 1 na management of uncontrolled sugar is lifestyle modification? Lifestyle change. Yan yung number 1. Yan, nag-skip na tayo dun sa lifestyle modification. Ini-skip na natin. Kasi gusto natin, madali ang gamutan eh. Kasi ang lifestyle modification, it will take you a lifetime. Journey yan. Makikita nyo na lang, ma-observe nyo na lang, uy, after 2 weeks of doing healthy lifestyle, nag-i-improve ang sugar. Nag-i-improve, hindi lang sugar, pati yung bang blood pressure ninyo. Number 1, how to manage your uncontrolled sugar, lifestyle changes. You need to change what you eat. Not only that, yung fluids intake natin, not only that, yung pagpupuyat, tigilan ninyo. Not only that, you need to move, exercise. Yan, step 1, step 2, 3, 4. May step yan, hindi ang hirap pagka pinagsabay-sabayan. Eventually, magsasabayan. Pero sa umpisa, all those who are always craving for food, tanggalin nyo ang carbohydrate. Tanggalin yung mga high carbs, mga refined sugars, processed food, sugar drink, sugar food. Tanggalin po ninyo yan. Yung mga cravings ninyo mawawala. Ngayon, kung nahihirapan kayo matanggal ang cravings, dahil binanggit ko lang to, no? Yung iba, kaya. Yung iba, hindi. So, dun sa mga hindi makakayanan tong lifestyle modification, you enroll in our program. Para siyang bootcamp. Enroll in our program, we'll be monitoring you, we'll be guiding you to this lifestyle, and eventually, makikita natin ang difference. Imagine mo, daily monitoring yun. That's the program. May mga, kung sino man sa inyo na nakaranas ang bootcamp, di ba? After you finish that bootcamp, iba ang feeling. Ang problem naman, once you finish the bootcamp program, bumabalik kayo dun sa mga unhealthy choices. So, eto, talagang i-instill namin sa inyo that very, very, yung improvement ng ating health is makikita nyo talaga. Okay? So, if you have problem doing the lifestyle modification, enroll in our program. So, lifestyle change ang gagawin natin. Susunod yan is yung oral medication. Alam mo yung oral medication, hindi natin kaaway mga yan. Ito yung tulong. Kasi pagka sobrang taas na ng sugar natin, alam namang hintayin natin na mga a month, 2 months, 3 months na hindi natin i-lower down the sugar. Ang mangyayari yan, may problem. Damage. Minute damage. The problem is, pag mag-extend yan ng mahaba, kahit konti lang yung mga damage yan, pag pinagsama-sama mo, napakalaking damage din yan. Yan ang piniprevent natin. Kaya nga yung iba, mga pre-diabetic, no? I always advise them to do the lifestyle modification. After a month or 2 months, o sabihin natin after 3 months, you return, you come back with new laboratories, tapos makikita natin, uy, did it change? Gumanda ba? O lalong pumangit? So, pagka lalong pumangit, or walang changes at all, ibig sabihin, they did not modify their lifestyle, andun pa rin. Naiintindihan ko yan. Bakit? Kasi very addicting ang mga pagkain, mga food that increases your sugar. Yeah, I know.
Pagpasok nyo lang sa mall, ang dami ng mga temptation. Kahit na nasa bahay tayo, alam nyo, ang dami pa rin temptation. Why? Yung mga siblings natin, yung mga kamag-anak natin, when they visit us, yung mga darating na mga kasambahay natin, pag darating sila, instead of healthy pasalubong, ang pasalubong sa atin, nakabox na matatamis. Mga nakabaso na matatamis. Nakabote na matatamis. Nako po, yung addiction, yung cravings, makakita lang kayo ng food na ganyan. Sige, titikman ko na to. And eventually, ang iisipin niyo, bukas na ako mag-start. O kaya next week na ako mag-start. Uubusin ko muna mga to. No, you need to start now. Kasi, na-hook na kayo sa addiction of sugar. Pagka nahihirapan po kayo, yung mga na-addicted na sa sugar, na-hook na, yan yung mga kailangan i-monitor, mag-enroll sa program. Okay? So, lifestyle modification, unang gagawin to manage your diabetes. Then, susunod yung oral medication. Now, yung insulin. Pag hindi pa rin ma-address, insulin. Ang dami na po kung natanggalan ng insulin when they when they change your lifestyle, no? They challenge their addiction, natanggal ang addiction, natanggal ang cravings. Now, unti-unti bumababa ang sugar, then unti-unti binababa ko rin ang kanilang insulin. And then, imagine mo, sabi, forever mo ng maintenance ang insulin, then how come I have plenty of patients injecting themselves with insulin, now insulin-free. Yung iba from 45, ngayon down to 2. Napakasarap pakinggan, napakasarap makita na ang health ninyo nag-i-improve. Kaya, if you have choices, no? Choose the right path, choose the healthier one. Bakit? Ito yung sinasabi kong quality of life. Na-stroke kayo, tingnan nyo. Quality man ng life mo na yun after that. Maganda yan if nag-improve, na-reverse. Marami akong mga kilala, naglo-low carb, na-stroke, pero dahil sa naglo-low carb siya, ang bilis ng recovery phase niyan. Ang bilis ng recovery. Na dati, nung na-stroke siya, hindi makalakad, hindi magalaw ang kamay, pero after the rehab, ang bilis, wala pang 1 taon, nagagamit na niya ang kanyang, yung function ng kanyang mga galamay, paa, kamay, na gagamit na niya. Kaya ang maganda dito is, from start, we need to change our lifestyle. Yan na yun. Lifestyle change. Okay? So, yun yung pinaka-importante na malaman ninyo. That you can reverse your diabetes. You can be free from insulin. You can be free from oral medication. Okay? So, please share this live sa mga kakilala nyo na pre-diabetic, sa mga kamag-anak na pre-diabetic, diabetic, or baka naman, undiagnosed pa ang sugar, ang diabetes nila. Hindi pa na-diagnose. Marami po sa atin. Kasi bakit? Takot mag-check ng sugar. Takot magpa-laboratory. Ayaw nila malaman na may mga sakit sila. Okay? You need to be cautious. You need to guard yourself. Kasi ayaw natin magugulantang na lang tayo. Pansinin nyo, mas dumadami ngayon ang mga namamatay na mas bata. Maraming namamatay ngayon ng mga anak kaysa sa mga magulang. Imagine mo, napakasakit sa mga magulang na mauuna pa yung mga anak nila sa kanila. Aba, kakaiyak yun. Imagine mo, magulang mo buhay pa, pero yung mga anak, sari-sari na yung mga sakit. Mga anak, mga apo, mas nauuna pa namamatay. Kaya please, check your health. General, yung mga annual consult or annual clearance ng inyong health, blood workup, x-ray or ECG. Kailangan natin malaman yan. Annually, kung nagtitipid po tayo.
Okay? You can do that. Okay, this is the right time for asking questions. Kung may mga questions kayo. Okay? Pero tandaan ninyo, this is additional knowledge, not a final diagnosis. If you have health conditions, please consult your trusted doctor or kung ano yung lifestyle ninyo, okay? Doon sa doctor na ginagawa din katulad yung mga lifestyle ninyo for your health concern. Okay? So sa lahat, no, bago kayo mag-start ng isang lifestyle modification, mag-challenge inyong healthy lifestyle, please have a baseline lab, consult your doctor first para alam natin kung ano ang gagawin. Malamang marami po kayong mga raramdaman mga discomfort, lalo-lalo na dun sa mga maraming mga health conditions. Okay? Yeah. Let's entertain some questions. Balik tayo sa baba, ay sa taas. Okay. Grabe, ang lamig dito. Push up na lang muna ako. O yung mga push up challenge ninyo, start nyo na, holiday seasons na, balik ulit tayo ha, kasi yung iba nawiwili na sa mga invitation o Christmas party, sinabay pa sa anniversary, sa mga birthday. Please do some reviewing of your health, no? Yung mga kinakain nyo, i-review nyo rin. Kung hindi kayo makapag-exercise sa labas, do it inside your home. Mag-push up, mag-squat, ganun po ang gawin natin. Ngayon, kanina nakapag-push up naman ako. And I'll try tomorrow to run. Ang lamig dito. 1 cup of rice, ilang grams po ang sugar? Usually, it's 40 to 45 grams of carbohydrates po yan. Carbohydrates po, yan. Yung 1 cup of rice, 40 to 45 grams. If you are not diabetic, well, pwede. Pero kung if you have history, family history of diabetes, focus na lang kayo sa health, sa safe food list. Okay? Out na po yung mga high carbs, mga refined sugars. Okay? Ilang grams ba? Usually, no? Pagka low carb, 20 grams of carbohydrates in a day ang ginagawa. Huwag kayong mag-worry kung mababa po yung grams ng carbohydrates because pagka naramdaman ng katawan ninyo na mababa ang sugar, ang carbs ng ating katawan, our liver will supply us with sugar. Magproproduce po yan ng asukal. Kaya nating to worry about that. Kaya nga yung iba, di ba, nag-starving. So kahit na mag-starve sila, hindi sila kumain, may sugar pa rin na pinoproduce ng liver natin. Okay? So, continue lang po tayo dyan. Okay. Ano pa? 105 ang creatinine, 51 EGFR, stage ano siya for pagka 51, may stages po yan ha. Pwedeng 3B. 3A or 3B. Okay? So, pero I'm not sure. Kaya check pa rin kayo sa doctor ninyo. And if you want, do the low carb. Yes, i-compute natin, lilimit na natin yung protein. Ituturuan namin kayo kung paano pababain yung creatinine na yan. Pag kami mataas na uric acid, diabetic, no. Uric acid is different from fasting blood sugar or HbA1c. Magkaiba po yan. Nakakaramdaman ng discomfort sa right upper abdomen. Consult yan. Right upper abdomen is more of gallbladder. Okay? Need ng ultrasound or bago ultrasound, physical examination muna ng mga doctor ninyo. Okay. Ayan. Imagine mo nasa pasyalan ako. I still have time to have a talk with you, health talk with all of you. Real food is the real medicine po. Yes! Real food, real medicine. Totoo po yan. Ano pa ba? Okay. Nako, taas ng uric acid, 538. 2 months low carb clean. May mali po kayong ginagawa. Hydration po. Not only the nutrition ang inaayos natin ha. Kasi pwedeng fluids. Hindi na kayo umiinom ng electrolytes or water or
Minom man kayo, sobra-sobra na namang inom. It will have an effect din sa katawan natin, madidehydrate pa rin. So, pag mataas ang uric acid natin, hindi na ilalabas ng kidney natin yung uric acid. Tandaan po ninyo, pag mataas po ang uric acid, our body produces the majority of the uric acid. 2/3 of uric acid comes from our body. 1/3 comes from the food we eat. So, mas mamamanage natin na pababayan ang uric acid kasi yung katawan natin ang nagpo-produce eh. So, paano natin ilalabas sa mga uric acid? Proper hydration. Mali-mali po ang pag-inom ninyo ng tubig. Sobra-sobra or kulang-kulang ang iniinom. Okay? Too much water, kulang ang water, will have dehydration. Okay? Oh, complement C test high. Pagka mataas po yan, may inflammation. Alamin natin kung ano ang mga diseases, mga chronic diseases that causes high complement C. Okay? I have wound at my feet and I'm diabetic. My wound won't heal. What should I do? Control your sugar. Please consult agad ng doctor. Pagka may wound po kayo, diabetic po kayo, uncontrolled ang sugar ninyo, need natin ma-address yung wounds sa feet. Kung hindi, putol paa. Wala paa. Mapuputulan kayo, mawawalan kayo ng paa niyan. Sige. Okay? Consult. If you have problem of controlling your sugar, enroll in our program. Okay, Doc, saan po clinic nyo? Yes, nasa Caloocan, nasa QC, Valenzuela, and Bukawe. Mag-message lang, I'll give you the details. Doc Bry, Aldo's here from Trinix. Hi! Ito yung mga malalakas. Ang kanilang presidente is si Sir Ricky Halasan. Okay, malalakas po yung mga Trinix. Trinix is a team, a triathlon team, duathlon, triathlon, so endurance team po ang mga to. Nagtra-triathlon sila, nagdo-duathlon, doing also long distance bike and long distance run. So, very active ang mga team na to. Malalakas pa. Okay, gusto ko po sa pa-consult. Yes, sorry, wala po akong health card. HMO, no po. Pasensya na po. Okay? So, message lang po. Much better mag face-to-face consult tayo. Mas gusto ko nakikita ko yung mga pasyente ko. Although nakikita ko sila sa online, sa Messenger, iba pa rin yung yung andyan, nasa tapat mo. Iba pa rin yung presence. Okay? 18 years old na ako, Doc. Hindi pa ako nagme-mens. Wow. CKD stage 5. Ako po. Actually, lahat ng mga health problems ninyo, magkakakonekta sa totoo lang. Kaya natutuwa ako when you start the low carb lifestyle. Ang daming na-address niyang health issues. Nagugulat talaga ako. Kaya I've been very vocal of this advocacy because ako mismo, on hand na nakikitaan ko sila ng mga changes, improvement. Kaya natutuwa ako dahil mas dumadami ngayon ang nagiging health conscious. Okay? Pansinin niyo, you're doing your lifestyle, kung ano yung lifestyle niyo ginagawa niyo in the past, if it's improving your health, doesn't matter if kung naglo-low carb man kayo, nagkikito, vegetarian, or Mediterranean, if this is improving your health, continue. Kung hindi nag-i-improve, alam nyo na may mali tayong ginagawa. So, paano natin i-correct yung mga maling ginagawa? Consult your trusted doctor or consult kung ano ang lifestyle ninyo, doon kayo magpa-consult sa doctor. Kasi, mas maiintindihan nila kayo. Ano namang, halimbawa, naglo-low carb kayo, nagkikito, nagka-carnivore, and you consulted your traditional doctor, definitely magiging, sila, bias na yan. Ayaw nila ng ginagawa ninyo. So,
babalik kayo doon sa mga lifestyle nyo dati. But alam ninyo sa sarili ninyo, bakit hindi nag-improve? Okay? Pero kung nag-improve man, wow! Continue what you are doing. Kung nag-i-improve ang health ninyo sa inyong traditional doctor, continue. Yan yung mahalaga. We do not impose etong lifestyle na ito. We only inspire others. Kasi kung dito nalugmok na kayo sa unhealthy body niyo, unhealthy lifestyle, nalugmok na kayo, talagang malungkot na malungkot kayo dito. This is the right time to choose ano ang ikakabuti ninyo. Okay? Kung dating mga lifestyle ninyo hindi nag-improve, why not choose another? No? Hanapin ninyo kung ano yung tugma sa inyong katawan. Okay? Okay. Paano mag-manage to back to normal ang pre-diabetic at kasi mother code? Pre-diabetic na, mother code's diabetic. Yes, we can manage that. Number one is lifestyle. Kasi kung diabetic na kayo matagal na, sigurado yan may oral medication na yan. Meron yung iba naging insulin. Never ninyo ginawa yung lifestyle modification. Sa totoo lang, umpisa ng managing your health issues, your health concern, lifestyle modification. Okay? 6.4 sugar. Lang, continue. Pagka yan hindi bumababa, may dapat na i-correct. May mga mali kayong nagagawa. Anong gamot? Mahapdi ang puson. Ako, baka may UTI ito. Pero you need urinalysis. Consult your trusted doctor para malaman kung may UTI po tayo. Okay? Masakit pag umiihi. Nako, another symptoms. Another signs na may problem sa urinary tract. Okay? 20 years diabetic. Oh, ito, tandaan niyo ha. If you are diabetic, long playing, prone na prone po yan sa UTI. So please, kung gusto nyo hindi magka-UTI palagi, control nyo ang sugar ninyo. Okay, naimbag nga malam. Ask ko man, Doc, if pre-diabetic need na mag-maintenance. Sabi ko lang po. When you are diagnosed of diabetes, when you are diagnosed of pre-diabetes, or if you have family history of diabetes, you need to change your lifestyle. I-limit or totally tanggalin nyo na yung mga food, sugar drink. Lalong-lalo na sa mga diabetic, lalong-lalo na sa mga pre-diabetic. Gusto nyo makontrol ang sugar? Gusto nyo mag-normal yan? Tanggalin nyo yung mga pagkain na nagpapataas ng asukal. Common na common. Pag kumain kayo ng maasukal na pagkain, maasukal na mga inumin, sure na sure ako dyan, tataas ang sugar. Meron din ng mga pagkain na hindi matatamis, pero nagpapataas ng asukal natin. So, alamin natin kung ano mga yan. Okay? Ano ang consequences once na palagi nag-dirty low carb? Alam nyo na. Kasi pag palagi na dirty low carb, palagi kumakain sa labas, okay? Same lang po, magkakaroon po tayo ng mga discomfort. Yan yung signal sa katawan natin. I did that, no? May mga, palagi ako dirty low carb, kahit sa bahay nga, yung mga kinakain ko, hindi na, pagka very busy, napansin ko, nag-bloated ako. Napansin ko, uncomfortable. Once na nagte-training ako, very uncomfortable. Binalik ko dun sa strict low carb, nawala. Nawala yung mga nararamdaman ko. And dun ko na-realize na if you want to have no problems, mas majority dapat strict tayo. Stick to home-cooked meal. Kaya mas better talaga sa bahay na kayo kumain. Okay? Common daw po magkaroon ng uric flare-ups every now and then, especially during fasting. What do you recommend for pain management, or is there safe over-the-counter meds that will be safe of our lives? Hindi rin po kasi ako masyadong dependent sa mga drugs. Very good.
I am on my 5th day of the inflammation on my big toe. Can't walk. Please help. Thank you. Enjoy your trip. 4 months. Low carb. Ibig sabihin po, dehydrated na po kayo. Pagka nakakaramdam na po kayo ng mga gout flare, hydration po ang priority dyan. Then, we take usually mga anti-inflammatory drugs. May mga anti-inflammatory drugs na safe sa stomach. Yung iba kasi mahapdi sa stomach kaya ayaw nila. Pero much better, consult agad, tingnan natin. Kasi kung ang trabaho niyo is sa field, absent kayo ngayon. Pakasakit kayong maglakad yan. Okay? Ayan. Okay, another question. Doc, please, sana masagot mga tanong ko. Sana nasagot na. Yung iba naman, habang nakikinig, yung tanong nila na hindi nila tinanong, narinig nila sa mga iba. Kaya nasasagot na rin daw. Ang sister-in-law ko may UTI, ang laki ng gastos nila hanggang ngayon hindi pa rin siya gumagaling. Ako, anong mapapayo nyo? Urinary tract infection is a bacterial infection yan. Baka yung antibiotic hindi sensitive na dun sa resistant na dun sa sa bacteria na yun. So kaya yung iba, pagka hindi gumagaling yung UTI, pinapa-blood urine culture and sensitivity. Para kung anong antibiotic na sensitive, yun ang gagamitin natin. Bakit naging resistant ang mga bacteria ngayon sa mga antibiotic? Why? Kasi yan yung palaging iniinom natin. Palagi tayo nagkakaroon ng infection. Yung iba, nagse-self-medicate, nagiging resistant na yung bacteria sa antibiotic. Okay? So, consult your trusted doctor. Sign na po ba ng pag-fasting ko kasi po hindi na po ako nagugutom kaya na lang po umiinom pa po ako ng maintenance ko. Okay. Magkaiba po yun, pagka hindi nagugutom, yan na yung fasting, na-extend. Yan yung maganda, na-extend na ang ating fasting. Mas nearest na tayo sa autophagy. Okay? May mga maintenance po na pwede nyong inumin kahit walang laman ng tiyan. May mga maintenance na need na merong food. Kaya please consult your trusted doctor for that. Okay. Sa TikTok, paulit-ulit yung mga questions nila. Kaya, ayan. May mataas na CREA, 70% GFR. Nako. Okay, maganda pa ang GFR mo, ha? So, if you want, you need to consult kasi one by one, a-address natin yung mga problem ng bakit mataas ang CREA ninyo. Okay po ba ang gatas ng kambing at baka pag naka-LC? Ang question, bakit po kayo nagagatas? Sasagutin ko yan pagka nasagutin nyo yung tanong ko. Bakit kayo umiinom ng gatas? Para ba sa buto? Okay? So, alamin niyo muna ano reason bakit kayo umiinom ng gatas. Kasi, kung wala namang reason bakit kayo umiinom ng gatas, bakit nga ba kayo umiinom ng gatas? Kasi sa akin, much better is fluids, water ang pinaka-importante. Why not drink water? Why not drink electrolytes? Okay? So, ano niyo yan. Pero sa akin, okay lang naman ang fresh milk. Huwag yung lata. Huwag yung nasa lata. Okay? Kung diretso yung kaso, ang hirap kailangan may reason. Basta tandaan niyo, fluids is for hydration. I don't know why others drink mga, halimbawa, uminom kayo ng kape. Alam mo bakit? Gusto mo yung aroma ng coffee, yung lasa ng kape. Gusto mo yun. Kaya ka umiinom nun. Okay, may type 2 diabetes ako. Okay lang po ba mag-OMAD? Okay, if you have diabetes, ang OMAD kasi, kailangan nag-adapt na kayo sa low carb. Alam mo, napakahirap mag-OMAD dun sa mga may diabetes. Bakit? Kamo, yung cravings ninyo nandyan Di ba? Ang tawag dyan, tiis. Tiis ng gutom.
tinitiis ninyo, makapag-OMAD lang kayo, tinitiis niyo yung gutom ninyo. Baka ano po kayo, mag-blackout. Okay? Baka mamuti ang mga paningin ninyo. Please, huwag niyong pilitin ang fasting kung hindi pa kaya ng katawan ninyo. Very dangerous yan, lalong-lalo na kapag diabetic po kayo, umiinom pa kayo ng mga medication dyan. May mga meds, pampababa ng sugar na hindi pwedeng walang laman ang tiyan. Okay? Or, kung nag-OMAD kayo, uminom kayo ng oral medication or nag-i-inject kayo ng insulin, lalong babagsak ang sugar ninyo. Baka may maramdaman kayong kakaiba na delikado. Okay? Totoo ba, Dok, kapag una kainin yung gulay bago yung iba, hindi nakakataas ng blood sugar? Okay. Sa akin, unahin nyo pong kainin ang protein. Ihuli ang gulay. Okay? Well, it's your choice. Sa akin, kung choice nyo maging vegetarian, why eat other food? E di mag-vegetable na kayo. Okay? Kasi, pagka nag-focus kayo sa gulay lang, nabusog kayo, ang tendency niyan, magugutom ulit kayo. Mga 1 hour, 2 hours, gutom ulit. If you prioritize your protein muna, mas matagal ang satiety, mas matagal kayong magugutom. Pansinin niyo yan. Ang clinic ko lang po is QC, Valenzuela, and Bulacan. Okay, kailan ang balik? Nako, December na po ako mag-accept ng mga face-to-face, no? December. Kaso, pagpasensyaan nyo na sa December, 2 linggo lang ang availability ko sa QC. Ang magpapa face-to-face, January na po. Malapit na po mapuno yung pang-second Wednesday ko. Okay? Yung puno na po yung December 4, yung December last 7, yung December, yung pang-third, yung 18. December 18, malapit na rin mapuno. So, after that, bakasyon, January na tayo magkikita. Okay? Pagpasensyahan nyo na. But, you can visit me sa Bukawi. Mas mahaba kasi, mas madaming araw na available ako doon. Morning lang po. Okay? Sa mga bata po, 11 years old, 7, naku po. 11 years old. Ito, obese. Kasi po, ako, baka naman matangkad to. 5'4". Okay. Ang mahalaga sa mga 11 years old, no? Matangkad nga to. 11 years old, 5'4". Ako, 5'5 lang ako 50 na ako. Okay? So, okay lang yan. Ang mahalaga sa mga 11 years old, mga pedya, lahat ng processed food, kasi 70% or 80% of their food are processed. Never, yung mga busy parents, never nagluto. Palagi puro uwi or mga drive-thru. Kaya please, if you want to have your kids to be healthy, having no problem sa health, lutuan nyo. Paglutuan nyo. Home cooked meal. Ang tanggalin nyo muna, prioritize muna natin is yung mga processed and sugar food, sugar drink. Magkaiba po ang metabolism ng mga pedya comparing sa adult. Ha? Kaya, kahit na sila, kumakain ng mga, halimbawa, prutas, kumakain ng kanin, mababurn nila yan. Pero, ang malaga dito is you take out all those processed food and sugar food, sugar drink. Tanggalin po ninyo yan, mas magiging healthier. And every day, please, make sure na naglalaro. Patakbuhin ninyo. Go. Huwag kayong matakot na madapa ang mga anak ninyo. Para maranasan nila ang ma-enjoy, masaktan, and ma-enjoy ulit. Okay? Left upper abdomen. Left. Okay, that is your pancreas, that is your spleen. Okay? Pwede ring stomach. Pwede rin yan. Okay? Much better consult your trusted doctor.
mag-undergo kayo ng physical exam. If you physical exam, alam niyo ba ang physical examination ng mga doktor? 90% nakukuha na agad nila ang diagnosis. Okay? Much better yan. Makita, mapalpate, ma-percuss, mapakinggan yung mga organs natin. Okay? Need ba everyday ang electrolytes? Okay, when you do the lifestyle modification, yes, we need electrolytes. Pagka nag-start pa lang, spread it throughout the day. Once nag-adapt kayo sa low carb, during workout nyo na lang iinumin ang electrolytes. Yes, every day we need electrolytes. Okay. Dapat ba may maintenance na gamot ang 130/90? Hindi naman, pero you need to correct yung mga kinakain. You need to move, you need to drink your fluids, bawal ang magpuyat kasi maraming nakaka-apekto sa blood pressure natin. Okay? Marami. Pag inayos nyo yan, isa-isa, magno-normal po yan. So, no need to take medication. Pero kung uncontrolled pa rin, may time talaga, 150/90, 150/100, 140/90. Long playing, nako. Pagka long playing na mataas ang BP ninyo, baka ma-damage din yung mga organs natin. Okay? Salamat po, Doc. Talagang passionate po kayo sa mga advocacy ninyo. Yes, thank you so much. Why? Pansinin ninyo, no? Ang diabetics sa buong bansa, from 1990, 200 million. Ngayon, nasa 2022, actually 2024 na, yung statistic ng 2022, from 200 million sa 1990, ngayon 2022, to 830 million. Imagine nyo, may program ang health natin for these diabetics, no? How come hindi nila napapababa ito? Bakit? Ang sarap kumain, di ba? So, paano nyo ma-address yung diabetes? Gusto nyo pababain ng diabetes? You need to control all those sugary food, sugar drink. These are 8 times more potent addiction than cocaine, ang sugar. Tandaan nyo yan. Kaya hindi natin mamamanage talaga ang diabetes. If you yourself will not control your mouth from eating this high carbs, high sugar food, sugar drink, and all this processed food. Oh, taas na. Gallstone, 9.8. Pwede po ba mag-low carb with meds? Yes po. Okay. Ang sinasabi sa atin, no? Mataas ang cholesterol, pwede kayo mag-cause ng gallstone. Sa totoo lang, 2 reason yan. Magkakakonect yan. Hindi pwedeng isa. Half lang yung sinabi sa inyo. Kailangan ang sasabihin sa inyo, yung bile hindi nagagamit. Pagka hindi nagagamit ang bile ninyo sa gallbladder, yung cholesterol nyo hindi natutunaw. So, ibig sabihin, nag-stay, nagkakaroon ng stasis. Yan ang nagiging gallstone. Okay, ang kliniko lang po, no? Ulitin ko. QC, Valenzuela, and Bulacan. Okay. Paano mag-start ng low carb diabetic po, no? Have a baseline lab, consult your doctor, consult your trusted doctor, or yung mga doctor na nag-a-advocate ng low carb if you're going to do that. Okay? Para nagkakaintindihan kayo, nalalaman nyo yung paano masimulan ang low carb. Okay? Mas better yan. Then, tatanggalin natin ang mga sugar food, sugar drink. Much better nga kung naka-monitor kayo. Doc, ano magandang gamot? Nangingitim yung daliri, walang sugat. Naku po. Baka naman yun ang kulay ninyo. Pa-check up natin, no? Kailangan makita yung daliri na yan. Okay? Ay po, Doc. Tanong lang po, Doc. Hanggang ilang liter po ng electrolytes ang pwede i-consume po per day? Depende po yun sa timbang. I usually compute the fluids per day. Then, dyan ako nag-a-adjust sa electrolytes. Okay. Pwede po ba ang fishball shawarma? Kayo naman.
Mag-focus kayo sa safe food list. Hanapin nyo si fishball dyan sa safe food list. Kahit sa caution food list, hanapin nyo si fishball. Si shawarma, hanapin nyo rin sa safe food list or sa caution food list. Pagka hindi nyo nahanap yan, alam nyo na ang sagot. Okay? Bakit namamanhid ang mga kamay? I don't know. Consult, maraming cause namamanhid. Baka nadaganan na matagal. Yung iba, diabetic, so pwedeng nagmamanhid din. Alamin natin, yung mga nararamdaman nyo, may reason. Huwag nyo i-google. Alam nyo bakit pagka ginoogle nyo? Yung worst outcome or worst na makikita ninyo. Kasi ang pinaka-worst pagka namamanhid ang kamay, pwedeng DVT, deep vein thrombosis. Thrombosis, no? Pwedeng ano yan. So, yung iba nagpapa-analysis ng ng kanilang vein kung mayroong thrombosis. Summary. Okay? Ayan. How to manage your diabetes or how to manage your uncontrolled sugar? Number 1 pa rin, lifestyle modification. Kung hindi nyo magagawa tong number 1, pupunta agad ang doctor nyo sa number 2. Pero kadalasan, no, majority of health practitioner ay nag-i-skip sa number 1, doon agad sila sa number 2. Bakit? Malay nyo, nagmamadali na, gusto na lang magreseta because in number 1, we will enumerate napakadaming i-discuss sa lifestyle modification. Paano gagawin? Anong mga kakainin? Anong gagawin ninyo? Naku, hindi lang po kasi pagkain na nga ayusin natin. Alam nyo ba, pagka palagi kayo nagpupuyat, mas lalo kayo nagkain ng kain, mas lalo kayo naghahanap ng pagkain. Yung mga sedentary na tao, mas lalo naghahanap ng pagkain dahil ang isipan nila, merienda meal. Merienda. Iyan na lang gagawin ninyo. Maghanap ng pagkain, gustong kumain. Addiction na yan, cravings yan, gusto nyo makontrol yan, gumawa kayo ng hobby. Maglakad-lakad kayo, nako. Maghanap kayo ng mga tanawin na magaganda, mga puno sa UP. Magaganda ang puno. Sa Clark, magaganda ang tanawin doon, nagwo-walking. Okay? Iwasan natin ang complication diabetes. Do the right thing, consult your trusted doctor or consult someone who is advocating the low carb na doctor. And see you doon sa mga walang pang konsulta. December 1, Keto Mojo sa Imus Cavite po ito. Magpa-register po kayo. Libre lang po ang registration, ha? Magsabi lang po kayo sa Low Carb Real Talk with Doc Brian Kuya Gubo. Doon po kayo sa page na yung mag-message para mailista ang mga pangalan ninyo. I'll see you. Kasama natin dyan si Ate Mabs and Tito J. Kung sino pong mga gustong pumunta, sabihin nyo sa amin para i-promote namin kayo doon sa mga coaches natin. Pwede natin i-promote yung ninyo. Punta lang kayo sa mga meet and greet. Dito po, makakaranas kayo ng health talk and a free consultation. Ito yung returning back to the community. Ingat po kayo dyan. Adapt and evolve. Be the best version of yourself. Bye-bye.